Light from the Word, a study of the Holy Scriptures through Reformed and New Covenant Biblical Theology perspective. May this help you in your Christian life. Pag-aaral ng Santiago, James chapter 1, 12 to 18. When trials test you and temptations trap you. So, nahahati po siya sa apat. More or less, ay yung last third ay natin sa dalawa for discussion. At simula po tayo. May mga bagay na nangyayari na kailangan natin ng kalakasan pagdating sa mga pagsubok o mga kagipitan sa buhay. Yung ating mga magsasaka, pag naghahanda sila for the planting season, ay ang ginagawa nila, nag-i-scatter seeds sila sa lupa, knowing that before they sprout, they must first be buried, broken, and endured storm. Ibig sabihin ay matagal bago umusbong sila at to an trained eye ay parang walang nangyayari at kung minsan ay parang nasisira pa yung mga punla. But the farmer knows growth is happening beneath the surface. Much like the seed, ang mga mananampalataya ay face trials that seem overwhelming at times. Ngunit nagpapaalala si Santiago na trials are not meant to destroy us but refine us for something greater. Tayo ay pinag-iigting, nililinis at hinuhulma ng mga pagsubok sa ating buhay. As we endure suffering, temptation, and uncertainty, we must remember na ang ating Panginoon is not absent in the storm. He is working beneath the surface, bringing forth life in our lives. Nagkakaroon ng pangyayari upang mag-mature tayo at mamunga ng mas mabuti kaysa nauna. Today we will explore how trials and temptation shape our faith, leading either to destruction or divine transformation. Yung destruction naman po ay hindi damnation, kundi sinisira yung mga bagay na dapat ay mawala sa ating buhay, mawala sa ating karakter upang lumabas ang conformity to the Lord Jesus Christ. Ang tanong, will we choose to persevere for the crown of life or allow unchecked desires to lead us away? So, punta na po tayo sa ating teksto. Tignan natin at malaman natin the God who gives light, not death. Okay? Sa ating mga lugar, minsan ay nakakadinig tayo ng pagsasalitang ganito. Sinidya siguro ng Panginoon na matukso ako or maging ganito. Kung mahal ako ng Diyos, bakit ako nagdurusa? Kaya nga kung minsan may mga jeepney driver na biglang kailangan dumaan sa malakas na pag-ulan, naiisip niya, mag-overcharge kaya ako dito. At kasi dito lang ako makakabawi. Pero yung iba ay hindi ganoon. Hinahawakan lang nila yung manibela nila at nananalangin ng kalakasan para sila ay makatapos sa kanilang trabaho sa araw na yon at makauwi sa kanilang mga anak. James pierces through this confusion. Trials are meant to shape you. Temptation seeks to destroy you, but God births life through His Word. So tingnan natin yung from perseverance to deception to rebirth. Ito ang sinasabi ni Santiago sa gitna ng panahon na kung saan ang Palestina o Israel ay under the Roman oppression. At
yun din ay nangyayari na it speak to our storm today. Trials that shake our faith and temptation that lure us to sin. Ngayon makikita natin ang ating Panginoong Jesus kung ang ultimate driver ng buhay natin, guide us through life's rain to the crown of life, calling us to trust, repent, and follow Him. Basahin po natin ang verse 12. Blessed is the one who perseveres under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life which God has promised to those who love Him. Mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok, sapagkat kapag siya ay subok na, siya ay tatanggap ng putong ng buhay, crown, na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Dito po yung trial o perasmon ay pwedeng gamitin na testing o temptation. Though usually yung noun ay kung hindi ako nakakamali, yun ay trials. Pero depending on the context, pwedeng testing, pwedeng temptation. Okay? At ang sabi dito, blessed, siguro kung natatandaan nyo, ang Beatitudes, yun din po yung word na ginagamit, Makarios. Isang buhay ng mga gods of Olympus. So, hindi yung blessed lang na dahil ay merong pera, kundi ay pinagpala sila na state wherein they don't need anything because they have everything in their godly life. Okay? So, yung crown of life naman, Stephanos, ay yun ang ginagawad sa isang taong tumakbo sa isang Olympic Games o race. At pag sila ay nanalo, yun ang ginagawad sa kanilang ulong. But this is not something, the crown of life is not something we earn, but receive by the approved, those who remain steadfast. So hindi po yung eternal salvation, nor material prosperity, but the approval of the Lord. So, sabi dyan ay who continue persevering under trial. Ibig sabihin, continuing endurance, nagpapatuloy sa buhay ng pananampalataya. Marami sa atin, mga Pilipino, ay nagkakaroon ng paghihirap, poverty, sakit, madaming kakasakit. Kaya nga may nananalong tao dahil mayroong nakakatulong sa kanilang sakit o sickness. May mga political struggles na with the hope of reward. This passage we are discussing redirects our hope toward eternal triumph in the Lord Jesus Christ. Sabi nga dun sa isang cross-reference natin, Romans 5:3-5. We rejoice in our suffering, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. Na-mention din yan sa unang part ng James chapter 1 tungkol sa kung saan ano ang mangyayari pag tayo ay nakadaan sa pagsusulit na ito at we won through it. So, dapat po talaga magpatuloy tayo sa buhay na ito. Eventually, ay marireceive natin ang approval ng ating Panginoong Jesus. He draws attention to how love for God is the motive behind perseverance, not mere obligation or pride. Sabi nga ng isang manunulat,
Sweet are the uses of adversities, which like the toad, palaka, ugly and venomous, wears yet a precious jewel in his head. Natukoy yan sa isang kwento ng isang palaka na parang sinasabi doon na miski siya kasing pangit ng palaka ay mayroong crown siya sa dulo. Looking at the way frog looks like to us. Ang mga Pilipino at karamihan sa atin, mas lalo na yung laderize ang pag-aaral, ay working student who labor by day and study by night. So kung titingnan nyo, it doesn't look blessed by the world. But he or she will win a crown no corrupt politician can steal. Ibig sabihin, pag siya ay nakapagtapos, hindi mananakaw o hindi sasabihin ninakaw niya sa iba. Kaya mas mabuti na dumaan tayo ito at magtiyaga at manalo laban sa sa mga ganitong trials of life. Iba, cheat neighbors to survive. James warned this path lead to spiritual death like a flooded road to nowhere. Tandaan lang po natin, pag nagbabasa tayo, ito'y paalala lang. Minsan kasi, yung mga ibang tao, even Kristiyano, kinokonek lang yung crown of life to earthly wealth. Pero hindi po tinutukoy dito ang earthly wealth. This is eternal life, a reward of grace for persevering faith. Hindi rin po yung salvation dahil yun po ay hindi naman natin pwedeng paghirapan, ngunit sa dulo ng ating Kristiyanong pamumuhay, may reward of grace pa rin sa atin. Hindi tayo magkakapareho. Yung iba, kala natin ay walang nangyayari sa buhay, ngunit sila ay nagtsatsaga at nagpapatotoo sa Panginoon at namumuhay ng maayos. Kaya wag po natin gamitin yung verse nito na as if we are believers of prosperity gospel, na ibig sabihin it promise well for enduring trials. Wala pong ganun ang kontekstong ito. Okay? At mabuti ay mapaalalahan lang tayo. Ngayon sa ating buhay ay wag tayong feel abandoned in suffering. Andiyan ang Panginoon. It refines our faith rather than breaking it, and He calls us to persevere because we can trust God's promises that when we endure, we will surely be victorious. Basahin po natin yung part 2, which is don't blame God, check your heart, verse 13 to 15. Let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted with evil, and He Himself tempts no one. But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then the desire, when it has conceived, gives birth to sin, and sin, when it is fully grown, brings forth to death. Basahin po natin sa Tagalog. Huwag sabihin ng sinuman kapag siya ay tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso ng masama, at hindi rin siya nanunukso sa sinuman. Ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit nito. At kapag ang pagnanasang iyon ay naipagdihi, ito ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan kapag malaki na ay nagbubunga ng kamatayan. Importante po dito yung tenses ng word, kasi doon pinapakita na kung saan
tayo ay tinutukso, pero once na ito ay naging kasalanan na sa atin, na lured na tayo, na enticed by our own desire, it will conceive, tapos na. Then later gives birth, at pagkatapos noon, kamatayan. So, yan ang mahirap dito sa pagkakamali kung tayo ang ating perception ay ang Diyos ang gumagawa nito. Ang totoo ay tayo sa ating buhay, sa ating puso, nanggagaling yung temptation mismo. So merong external na testing, merong internal na temptation. At dahil dito, sabi nga, siya ay nahihila at naaakit. Yan ang kaibahan ng ating Panginoong Jesus, kasi nung siya ay tinempt, there is only a external temptation from the devil. There is no sinful nature in him when he faced the devil in dun sa ilang. Okay? So, kaya importante na malaman natin agad na magkaiba yung testing na nasa labas at yung temptation on a sinner. Sabi diyan, the desire conceived, sin is born, and death arrives. So, ang unang-unang dapat natin gawin ay wag natin sisihin ang Diyos. Tayo ang mismong nagkakasala. God may test us or permit us to be tested, but He never tempts people to sin, nor He is able or yung bang magkakasala. God is holy, God is pure, kaya ang the root of temptation sa isang makasalanan is our own desire. At yun ay pag in-entertain natin, it will conceive sin and lead to death. Sabi nga ni Martin Luther yata yun, kung may umiikot na ibon sa ating ulo, okay lang. Pero pag yan ay nagkaroon na ng nest at nanirahan sa atin, kasalanan na natin. Kasi pwede mo naman paalisin eh. Ganon din ang temptation. Minsan papasok yan sa ating isip, sa ating puso. Pero pag yan ay inalalayan natin, kinalinga, magbibring yan ng it will conceive, and then sin is born, and death will arrive. So, deceptive yung progression ng sin eh. Kaya dapat makita natin agad kung nasan tayo. There is desire, tigilan natin. We must pray. Kasi pag nangyari, there will be sin in our hearts. Mas lalo na kung mayroong external action. Pag hindi pa natin pinigil doon at humingi tayo ng tulong sa Panginoon, it will lead to death. Ibig sabihin, either physical death or spiritual death. At mahirap, miski sa isang Kristiyano, na bumalik doon sa dati. We need to repent. We need to cut off. We need to make yung ayusin. Kung nagnakaw tayo, dapat bayaran natin yung nanakaw natin, dagdagan natin dahil mayroong tawag dito cost of money na sinasabi yan sa Old Testament. Pero ang importante, we must know that there is a deceptive progression of desire to sin to death. Kaya nga importante sa atin na malaman at mag-act accordingly, defensively against it. Minsan sa ating mga pamumuhay, sa ating magkakapitbahay, tapos tayo ay dumadaan sa pagsubok, wala tayong trabaho, tapos makikita mo yung kapitbahay mo, alam ko maloko yan eh, ba't siya may trabaho, ako wala? So tayo nag-iimbot na envious tayo, at sasabihin pa natin, ay,
Ganun ang Panginoon. Ang totoo, tayo yun. Tayo ang may problema. Malamang tayo ay natanggal dahil sa ating attitude o kaya ay sa ating palagi tayong nalilate o kaya hindi naman tayo naghahanap ng trabaho. Dapat wag nating isipin yung ating mga kapitbahay pagdating sa atin. Kung tayo ay may pagkakamali, tanggapin natin. Wag natin na paubaya sa demonyo ating sarili na puso, na liko, na sabihin, sinusubok ako ni Lord. Mas lalo yung iba na buntis. Tapos sasabihin, sinubok ako ni Lord. Hindi. Paano mabubuntis ka kung hindi ka ikaw mismo ang humanap o nagpawalang walang paki sa mangyayari kung gagawin mo yun. Okay? So, kumisan, meron tayong mga may-ari ng tindahan at mahal ng Meralco, mahal ng Prime Water, mahal ng Netflix. So, sabi niya, dapat kung aasa lang ko sa normal na pagbabayad ng mga customer ko, baka di ko maabot. So, ginagawa, they shortchange their customer. Wala kang pakialam, Lord. Basta makagawa ako ng paraan. James say, these choices lead to dead end. Like a broken jeepney stuck in a mud. Eventually, they will find out they will now no longer trust us. Kaya mga kapatid, pag-isipan natin pag nalalagay tayo sa mga sitwasyon, financial stress, family fight, or temptation na mag-gossip tayo, chismisan, marites. Don't blame God or give in. We must see our need in Jesus Christ. Yang pagkakasala ay parang Venus flytrap yan eh. Yung Venus flytrap kasi lalabas siya ng nectar na yung mga insekto ay malulur sila. Once they land, yung trap will stop shut. Sasarado, leaving no escape. Temptation works the same way. It looks attractive but always leads to destruction. Tandaan natin, sabi rin ni Pablo, sa Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. Alam niyo bakit not beyond your ability? Kasi ang Panginoon nagbibigay ng ability na yun eh. Okay? So, tayo naman, mga kapatid, kung meron tayong nakikita na natetempt yung isang tao, mapupunta, matatrap sa habitual sin, sabihan natin, turuan natin, payuhan natin, flee temptation, don't linger near the trap. Sa bagong tipan, New Covenant, may accountability tayo dahil we have more of grace, more of truth, more of the Holy Spirit to be able to resist such temptation. Meron pong iba na nagsasabi na yung death doon ay physical death lamang. Hindi yung spiritual death at yung spiritual consequences ng pagtanggap ng sitwasyon, ng temptation na leading to desire, sin, and death. Okay? So, pag nabasa natin yung death o thanaton, which is spiritual separation, ay makita natin yung eternal stake. Hindi lang yung physical stake na mamamatay tayo. Yung ating communion with the Lord will be affected. And para kang nawalan ng baterya o yung signal mo sa radyo ay nawala. So, wala kang madidinig dahil natabunan ng kasalanan ang iyong puso. Magpatuloy po tayo sa pangatlong portion.
verse 16 to 17. Ang sinasabi dito, the sun breaks through. Masahin po natin, do not be deceived, my beloved brothers. Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw na sa Kanya ay walang pag-iiba o anino man ng pagbabago. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of life, with whom there is no variation or shadow to change. Yung pong no variation or shadow to change ay astronomical term. Ibig sabihin, meron kasi mga star between na nagbabago yung kanilang pagkislap dahil sa panahon ng kanilang paglayo o paglapit o ng ating galaw with respect to the sun. Sabi diyan, the Lord God is the Father of light. Ibig sabihin, mayroong siyang purity na hindi nagbabago. Kaya hindi dapat nating isipin na maaaring sa Kanya nanggagaling ang masama. Okay? Many struggle with trust, feeling abandoned by unreliable leaders or institution. This passage affirm God never changes. Okay? So, wag tayong magpaloko. Sabi nga sa Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So, God isn't a two-faced God. Meron yan, Janus ata sa Greek or Roman mythology. He's not a flickering candle or a setting sun. Kasi yung candle, nagbabariation yung kanyang liwanag o pwedeng bumaba ang kanyang pag-ilaw pag sunset. Hindi po ganyan ang ating Panginoong Diyos. He is the unchanging giver whose generosity flows from eternity to eternity. Okay? In contrast to the false promises of sin, siya mismo ang nagbibigay ng every good and perfect gift. He never changes or shifts his position like a shadow. Okay? At dahil dyan, binigay niya sa atin yung new birth. We will discuss it later, no? Pero ang greatest gift na binigay ng Panginoon, Ama, ay ang kanyang anak, Jesus Christ Himself, the light of the world. At dahil nga doon, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at we are transferred the gospel of darkness from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Kaya mabuti na palagi nating inaalala yung verse na yan, na verse 17, every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow to change. Okay? At ang sinasabi nga ay tayo ang first fruit, unang bunga ng nilikha ng Diyos mula nung tayo ang daigdig ay bumaksak sa kasalanan. Mayroong mga lugar sa atin dito sa Pilipinas na palaging brown out, palaging nawawalan ng ilaw. Kaya nga kailangan natin ng backup. Dati ay genset lang, ngayon ay mga solar panel. Ang kaibahan, God is never offline or never have a power outage. His mercy and gifts are always lost. Yung mga mangingisda, pag dumarating ang
unos. Ay kuminsan natatakot baka hindi na siya makauwi, no? So, yan importante yung mga ilawan, lighthouse. Kasi pag nakita niya yon, alam niya na yon ang kanyang babalikan. It is God's goodness and His gospel in the Lord Jesus Christ is the light that leads us to safe haven. Okay? No matter how dark the night gets, the sun will always rises to us. So, ang mga panahon ay nagbabago, ang unos ay dumadating, but the sun remains consistent and unshaken, just like God's unchanging character. So, meron naman nagsasabi, dapat nating tandaan na hindi ito ang ibig sabihin, na if God is good, He'll give me what I want. Hindi po yun ang punto ng ating binabasa. Hindi yun ang context. Ang sinasabi doon, God's gift are always perfect. Not always what we desire, but always what we need. Meron naman nagsasabi na yung Father of Lights ay parang Gnostic heresy o New Age heresy, a cosmic force, parang Star Wars, not a personal God. Claiming believer can access divine energy for self-empowerment. Andyan yan yung mga salita ngayon ng mga New Apostolic Reformation. Ginagamit yung word the Father of Light. Ang Father of Lights, Patros Ton Poton, is the Jewish title based on Genesis 1:14-16 because he is the creator of the law of lights na stars, sun. Miski nga before the star and the sun or the moon ay mayroon ng ilaw sa Genesis. So pinapakita dito yung kanyang mapagtitiwalaan sa tipan, covenantal faithfulness, especially fulfilled in God, Christ's salvation. So ano po ang dapat natin na matandaan? We can always rest in God's good gift. Family, provision, salvation. Mas lalo na ang pagliligtas. May time na pag nalagay tayo dun sa mga bansa na may persecution, pwede tayong mamatay, ang ating pamilya ay may persecute. But let us be sure of this. We will go through it and we will be victorious. Eventually, in the last day, they will see that we are the sons of God. Kaya nga, we must encourage one another, believers, to anchor their trust in God's character, not in their circumstances. Hindi yung yaman, hindi yung pansamantalang nangyayari sa atin. We must address struggle. Sabihin natin doon sa mga napipil, lost and uncertain, mga kasama natin sa pananampalataya, mga kasama natin sa trabaho, na ating inaakay, na meron tayong pwedeng sandigan, at yan ang ama nating nasa langit. Rest in God's unchanging faithfulness, like the sun that never fails to rise. Pang-apat na portion ng ating mensahe, be God's light today. So, verse 18, of His own will, He brought us forth by the word of truth, that we should be a kind of first fruits of His creatures. Alinsunod sa kanyang sariling kalooban, tayo ay ipinanganak niya sa pamagitan ng salita ng katotohanan, upang tayo maging isang uri ng mga unang bunga sa kanyang mga nilalang. Okay? Ang importante po dito is tinuturo that God's grace empower us to stand firm in trials, resist temptation,
and live as first fruits, reflecting His goodness in our communities. Okay? So, dito po pinapakita na God's great climaxes not in gifts of things, but gift of life. Makikita by His will, He brought us forth. So, importante po, mas lalo sa ating mensahe ng Ebanghelyo, na importante na tayo we are being born again by the Lord, by our Father, by the Holy Spirit. Ito ay hindi naisin natin, not our will, but it is the will of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay? We are brought forth. He birthed us by His will. So, diyan nakikita natin na sa Pilipino, kuminsan ay nagtatanong, sino ba tatay mo? Sino ba ang iyong pamilya? Kasi nakikita doon kung ano ang iyong background. Kung iyong pamilya ay tinuturing na marangal, nirespeto, ay malamang gaya ka rin doon sa kanilang respeto. Ganon din yung expectation sa atin. Sabi diyan, we are the first fruits. Mga unang bunga ng nilikha niya due to the new covenant. We are set apart for Him, echoing yung mga tinuro sa Old Testament, Leviticus, Numbers, Genesis. Okay? Sabi nga sa Ephesians 2:10 na we are God's workmanship, created for good works, reflecting our new identity as first fruits. So, sabi rin sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. So, importante po yan sa bagay sa atin. Mas lalo tayo nananampalataya na tayo binago. We are saved by grace, justified by faith, and yet we are being sanctified by the Holy Spirit, by the word of truth, by our Father who gave birth to us. Kaya nga nakakapagtaka pag ikaw ay sinabi mong Kristiyano pero walang man lang maski isang pagbabago sa iyong buhay. Sa pagsasalita, nagmumura ka pa rin. Sa pagtatrabaho, nagnanakaw ka pa rin. Sa pamilya, ay may babae ka pa rin. Hindi lang isa, dalawa. Sa trabaho, ay nangloloko ka pa rin. You cheat on your work. 8 hours, pero ang trabaho mo 4 hours lang. So, we are not claimed as sinners. We are new creation. First in line to reflect Christ's glory to the world. Sa mga piyesta, mas lalo dun sa mga nasa probinsya, some farmers offer the best grain to God, unang bunga. Sabi ni Santiago, that is who you are. You were born again to be holy, not hidden. Kaya nga po, matatandaan natin na we, as a community of believers, we endure trials together and resist temptation to help others as well, shining our light not only to our family, to our neighbors as well, also to our brethren in our local churches or kawan. So, importante po na yung ating pagbabago ay hindi lang mag-limit sa ating puso, kundi nakikita sa ating pamumuhay at sa pakikipag-kapwa-tao. Yung caterpillar po, una yan ay papasok sa chrysalis. Tapos magkakaroon ng pagbabago, metamorphosis for
how many weeks bago lumabas ang isang magandang butterfly. A completely new creation, different from the caterpillar. God brings new life through His word of truth, turning sinners into new creation in Christ. Ang problema po, mayroong mga nagtuturo, ewan ko kung gano'n ang sa Mason o yung mga fraternity, na word of truth ay secret knowledge. We don't have a secret knowledge. We have the word that we preach. Okay, tama, ina-adapt natin base sa iyong age at saka sa iyong growth as a Christian. But we never hide the truth. It is there in the Bible. In fact, we give Bibles nga kung wala silang pambili. So, wag natin i-ignore yung konteksto nito ng word of truth. The word of truth is the gospel. So, yan ay tumutukoy sa ginawa ni Jesus dun sa krus ng Kalbaryo. Siya ay nabuhay na muli at siya ay umakyat sa langit at ngayon siya ay naghahari. At ating punong saserdote na namamagitan sa atin. Kaya nga dapat, we must stand firm in our trials. Okay? Minsan ay may parenting challenges tayo sa mga anak. We must resist temptation kung tayo ay estudyante, cheating. So, because we are already new creation, sabi nga ng isang pastor, faith is not a distant view, but a warm embrace of Christ. Ang ating pananampalataya ay humahawak mismo sa Diyos. Kaya nga, we also encourage fellow believers in their new identity. Hindi naman sinasabi natin, binibilangan natin sila, pero pag nakikita na naghihirap, pwede natin paalalahanan sila at itukoy, ipag-pray sila, tulungan sila, ilagay ang ating kamay sa kanilang mga shoulder. We must speak to those enslaved by past failure. At mga Kristiyano ay kuminsan ay bumabaksak din dyan at pwede nating sabihin na we must embrace your transformation in Christ, like a butterfly shedding its old form. So in conclusion po, trials refine us, temptation deceive us, but God, the unchanging giver of life, transform us through His truth. Endure in Christ, resist the enemy, and walk in the newness of. So bago po tayo magtapos, we must always pray and ask for God for strength to endure such trials, resist temptation, and remember His goodness. At ganun din, tulungan natin ang ating mga kapitbahay, share our food, our time, at ganun din mas lalo na sa mga kapwa mananampalataya. We must trust God, rest in unchanging gifts, even when storm rage, knowing His guiding us to the crown of life. At usually po, ako ay nagtatapos sa isang tula at yan ang kahiligan ko para ma-summarize lang yung ating pinag-aralan. Ulan ay tuloy, apoy di natutulog. May sugat sa akbang, may dasal sa dibdib, pero sa dulo ng lahat ng sakit, may koronang hawak ng kaibigang tapat. Sinisi ko ang langit, ang gabing tahimik, di ko alam, puso ko pala'y salarin. Di ang Diyos ang nagdala ng tukso, ang lihim kong hilig ang may salang totoo. Pero di ka nagbago, di ka nawala, liwanag mong buo sa dilim ko'y sapat. Nang kasalanan ang kamatayan ay pinunla,
Isang salita mo lang, ako'y muling nabuhay. Ako'y unang bunga sa bagong bukid, awit na bago mula sa putik. Lalakad sa apoy, sa yapak mong landas, hanggang buhay ko'y maging alay sa wakas. O sinner, hear the thunder of your storms, trials that crush and temptations that lure you to death. Will you blame God as if He authors your ruin? Mga kaibigan, today let the light of His Word expose the truth. He has never changed, never tricked, never tempted you to sin. Your desires deceives you, but His words delivers you. Your sin kills you, but His will gives life. Will you chase desires that burn to sin and end in darkness? Look to Jesus, the man of sorrows, who stood firm in every trial, resisted every temptation, and died on the cross to break sin's power. He rose as the firstborn of the first fruit, securing our crown of life. We must repent of our excuses and sinful ways. Turn from blaming God or indulging in our lusts. Believe in the Lord Jesus Christ who endured for you and trust His unchanging goodness. O come to Christ, our brethren, our neighbor, not only as Savior from punishment, but as the life giver, trial sustainer, and temptation slayer. Do not leave this place with dead religion. Receive the word of truth and walk as first fruit of the coming harvest, living proof that God is still making all things new. Obey Him now, stand firm, resist evil, and live as His first fruits in your village. The Father of lights calls you to His kingdom. Will you linger in the storm or run to His light? Come to Jesus and live. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we come before you in awe of your unchanging goodness. In trials, give us strength to endure. In temptation, redirect our desires toward your truth. Help us trust in Christ, our victor over sin. Shape our hearts to reflect your grace and lead us into the life you have promised. In the name of the one who endured, who was tempted, who never sinned, and who now reigns, Jesus Christ our Lord, forever and ever. Amen.